action. Ma-action! May, At ang aksyon ng game number 2 ay malalagpasan ba ng Aurora Hunters? Remember, if you are a hunter, be ready to be hunted because on that game number 1, they were hunted by the Minerva Esports. nakakapag-hunter ka, trust your instincts. Trust your instinct. Oo, kasi hindi ka naman naghirap magsanay bilang hunter kung hindi tama ang mga instincts mo kung saan may peligro na mangyayari. And yun ang kailangan i-channel out ng Aurora Hunters. But for Minerva Esports, again, make it easy for the attorney, Aso. Attorney Aso, kailangan yung padaliin yung trabaho niya. Di ba? Hindi pwedeng kasi lumalaban yan sa yan ng kaso. Lumalaban sa hearing yan eh. Oo, hindi pwedeng lumalaban din siya sa opisina. Kayo na bahala sa opisina. Oo, ang gagawin lang yan, pirma lang, approve lang. Approve lang. ngayon pa naman yung hero niya is Action Jackson. Pero kumbaga yung kanina nasa paperwork siya kasi tumatatak lang. Ngayon talaga papapalaban siya sa korte. May Supreme Court. Supreme Court eh. Nasa Supreme Court yan, nasa Chief of Justice, yung Lord. Lalo na yung skill dito ng Hylos, may mga law Law and order yan. Yan yung judge. Yan yung judge. Judge Drin. Judge Drin. Lalaban si Attorney Aso. Sakto si Attorney Aso. Eto. Ang nasasakdal, si Karasu. Usually kasi yung judge sa gitna. Pero kalaban pala dito yung judge. Kalaban yung judge dito. Kalaban ng attorney. Bias yung judge, bias. Bawal yun. Bawal yun. Dapat nakapiring ka. Diba nga, yung teka lang. The attorney versus the judge, pare. Ang kunat ni judge. Pero sabi ni attorney, okay yan, kaya ko yan. Sabi ni Carasso kasi dito, ako tatanggap sa atake ni attorney. Aray, Caldo will be the trade for the Aurora Hunters. Ang ganda nung approach ng Aurora Hunters doon. Alam nila na abala ang Minerva doon sa may ibaba. Kaya wala nang tulong na nanggaling doon kay Cal. Aabot ba sa turtle ang Aurora Hunters? Kasi mukhang minamadali. Minamadali ni trabaho. attorney. Okay, minadali na. Pero I can say na maganda pa rin nakuha ng Aurora Hunters doon dahil gold lane yun. Nabigyan nila. Compared to an XP plus the turtle. Kahit papano, hindi nila napalaki yung dapat na makuhang lead ng Minerva. Yeah, meron pa rin bawi. Oo. Diba? For Aurora Hunters. And when it just like game number 1, early game, sumasabay sila kahit anong ibigay ng Minerva, kagaya nung aggression kanina. Diba napalitan din kagad ng Aurora Hunters? What they need to maintain right now is that kind of trade. Diba kailangan is sumabay sila dito sa pagbabago ng playstyle ng Minerva kasi naiiwan sila sa isang playstyle. Akala ko sumabay sa current ng mga current. old gods eh. Iba pala yun. Iba yun. Iba pala yun. Kasi ngayon, ang kailangan ng sabayan, ano nga ba talaga yung gagawin ng Minerva? Papalag o magiging systematic? Kasi gano'n na yung nangyayari. Minsan, parang rock, paper, scissors yan eh. Kalaban ng systematic yung pagiging agro. Pero minsan nakakapalag yung pagiging systematic laban doon sa pagiging agro. Yun yung pambasag ng diskarte kasi kagad yun. You're becoming unpredictable. Oo. Kung ganun talaga yung gagawin mo. And so far, ganun pa rin. Aamuyan pa rin naman. Hindi nila dinadaan sa prediction. Yung kanilang nagiging galaw dito, inaamoy nila yung isa't isa. At like the game number 1, ang dami na kagad ng aksyon. Ngayon, medyo kumalma yung mapa. Nagiging maingat. Ang dalawang kupunan na, iba to. In-RKO palabas, pero meron siyang sariling pagdadabog. Galit na ako sabi ni Manila Boy. Asiluwi nga Uy, makukuha, Jello. pero may crimson dito to mula kay Jello. Abot kita, boy! Abot kita, Manila Boy! Ngayon si Ace at si Karasu ay nandito na sa laban. Flicker pa si Jello. Jello. Napit-pit niya Jello. Yung target niya, ikaw ang gusto ko, sabi ni Jello. Kaya amin ka, pero tuloy pa rin. Kasi Abo. si Escapo ay sumugod, paharap. Nandyan yung mga Jello pabitaw ulit. at pa-spotlight na magmumula kay Jello at talagang nakakainis. Walang mintis. Pero mukhang ngayon ay tatama din kontra kay Jello ang laban. Hindi pa rin tapos si Karasu. Lahat ng makita niya, nilalagyan niya ng gulaman. Nag-uubos talaga siya dito ng gulaman para lang madikitan ng mga members ng kupunan dito ng Aurora Hunters. At habang abala ang lahat na nagkakabakbakan doon sa may itaas, nagpa-farm lang ng tahimik si Ace. Here comes the Tsunami Slam, and lalo siya kanilang magiging biktima doon. At mukhang nakuha pa nga yung purple buff. Magaganti dito ang Aurora Hunters. Binitbit, tapos binitawan. Ngayon maulit. pumasok muli si Ace. Doon sa opisina, Jello ulit. binitbit muli ni Jello. At may mga pagulaman muli mula kay Karasu. Grabe naman ang puso ng Minerva Esports, Jello, with those unstoppable lantern flare. Talagang binibit
atake ang mga members doon ng Aurora Hunters and kasasabi ko pa lang tumahimik yung mapa, biglang nanggulat ang Minerva. Ayaw niyo pa na ng tahimik ha. Okay, eto na yung ingay. Kasi papasok na muli sila. Galit na galit si Manila Boy. Magdadabog muli siya. Ay, salamat. Isang tatamaan. Nandyan din naman si Ataos para pumihit-pihit ng mga bala. pinalagpag. Pero pinalagpag at binuhat. Kaso buhay pa rin si Luz. Mapapauwi sa shadow niya. Jello Kaya naman. natutumba. Ngayon naka-shampoo si Karasu kay Trinsanity. May buhok yung tikpa lang. Kaya medyo nililinis-linisan. Kaya diretso pa din ang takbo ng Aurora Hunters. Sinusubukan nilang sabayan ang pagiging agresibo ng Minerva. This time, naalamang ang Aurora Hunters pagdating sa sukatan pero hindi pa pala tapos ang bakbakan kasi darating si Kaizo! Si Isu ay pumasok sa opisina, pumirma ng dalawa, make it 3 and Wait make lang. it 4. Pero sabi ni Cal, attorney, akin na yung isa, kaso nga lang nandiyan sila Luz. Tila polis sa Filipino movies na late dumating pero nagagawa pa rin ang trabaho. Cal with that cleanup and he helped the triple coming from Azu. Azu, grabe, huli na siya. Huli man kung dumating, sakto pa rin. Oo. Kasi nasalo talaga nung tatlong members ng Aurora Hunters yung Blade Search na yon at lahat ng kanyang washing with that Soul Sever. It's just very unfortunate na nandun ang shadow kill nila Lush para i-outplay sila at patigilan yung pagdurugo doon sa may itaas. Wala na kasing mga skills yung Aurora Hunters para pigilan pa si Isu. Kumbaga pagdating sa office, nandun pa lang sa pintuan, binibigay na ni Jello, ni Karasu at ni Cal. Boss, ito po yung mga pipirmahan. Diba, nandun na yung tatlong papel agad-agad, kaya agad natatakan. Minerva ang tinatak. Ngayon Yan na naman. papasok muli ang Aurora Hunters at si Jello ang unang babagsak. Ngayon 5, laban sa 3. Uy, yan Pagbubuhatin naman. ito si Louie, saktong-sakto Dalawa. pagkadabog pa at maka-counter yata yung pagkukugo nila pero si Azo ay nandyan. Kaso nga lang mabibitawan din siya. Ngayon 4 laban sa 2. Low, retry para kay Laluz at si Louie ay may immortality mawawala ngayon. Hoy, David pinanalasapo pa at sabi ni Cal, sige boss, ako na ang bahala. Double kill para sa gold laner ng Minerva. Grabe, taga-tatak na, taga-selyo pa ng bawat teamfight natin. At yun na naman ang ginawa ni Cal dito. It is already a team fight designed for Aurora Hunters since they killed Azu too early. At napatay nila ang puso mismo ng Minerva nung nahuli ng shadow kill doon si Jello. Pero hindi sumuko ang angas ng Minerva. Karasu with a beautiful grab at inihatid niya patungo kay Cal ang mga target doon, which is yung mga natitirang members ng Aurora Hunters. Sabi kasi ni Azo, alis ako pakidala na lang yan kay Cal. Ay, pinadeliver Binigay Pagkabigay ni Karasu, Cal, ikaw daw pumirma dito, i-CO mo na lang daw kay attorney. Pinilit din kasi ng Aurora Hunters na tunawin si Karasu doon. Wala na protection sa likod si Cal. All of their attacks were centralized to Karasu. And buong team fight na yun, ang tagal ng team fight na yun pero walang pumansin kay Cal. Tanging si Lalush lang talaga ang tumagos sa likod yung nung time na inatake niya si Jello. But right after that, wala nang dumikit doon sa Iritel. And with that, lamang pa rin ang Minerva Esports dito sa laban na to at lamang din sila pagdating sa mga tower push. And look at the map right now and still struggling pa rin ang Hunters sa pagkuha ng mga tore. Karasu, sumasalon ng mga bala. Pero dahil gulaman siya, okay lang. Hindi naman siya nasasaktan masyado doon sa mga bala na yon. Na-absorb lang ng kanyang katawan kahit papano. Pero kailangan niya mag-ingat next time kasi nagsa-start ng mag-stack up yung damage ni Ataps. 5-1 for the Stranger. For sure, yung Skypiercer ay may stacks Nandiyan na. Oo. Nabawasan siguro kanina. Oo. Kasi namatay siya pero ganun pa rin. Ganun pa man is yung stacks naman ng kanyang passive dito is marami na. Kaya spammable na yung kanyang mga Death Sonatas and Rhapsodies. Pwesto ni Manila Boy maganda. Doon sa may pixel push. Gitnang-gitna talaga. Pero andyan si Karasu at alam niya yung Alam plano mo, pare. Si Karasu yung pumapronta dito. Napapaganda yan dahil nga si Louie dito is may napopokus na hero. Nakap sa 2. Ayun na naman yung tsunami slamat. Saktong nai-attention din sa akin. Pero may pagtatapag na may tinamaan. Glorious One Louie. may din ay nailatag na. Pero si Jello ay may gustong buhatin. Kasi okay, shadow kill. Louie's gonna be down. Din sa akin yung kapalit. Ngayon tutuloy pa Karasu. ba? Kasi si Jello tawag pa flashlight lang. Pero si Cal dapat ron. Eto na naman! At sa sakit ng mga palasong binibitawan ng batang to. Kaya ngayon si Escapo sumubok sana mag-terrify. Pero kaso nga lang hindi Bumalik ginawin pa. na bumalik pa with the shadow. Kaso di rin enough yung damage niya. May Lord pang pwedeng pag-agawan. Wala si Louie, wala si Manila Boy. Pero dalawa ang kapalit ng Boy Louie. That's Dream Sanity and Manila Boy falling down. Libreng Lord for Minerva.
napakaganda ng targeting dito ng Minerva Esports. They really have those heroes na dapat patayin talaga. And for the hunt, they're struggling to touch etong si Cal. Kailan ba nila hahanapin si Cal? Nandun na naman sila, Luz. Siya na naman ang nag-attempt sa backline with that shadow kill. But since this time, more than ready ng Minerva, nag-share sila doon sa damage na yun at naprotektahan si Jello at etong si Cal. At ending, dahil buhay si Jello, nandun na naman yung mga pabuhat effect niya. Napakaganda nung setup mula kay Louie. Maganda rin naman yung counter ni Manila Boy with that Minoan Fury, kaya napabagal din yung approach ng Minerva. Kahit pa paano hindi ganun kabilis sa kukuha ng Minerva yung mga gusto nilang gawin. Kaso nga lang, nakukuha pa rin nila kahit late. Kasi nga para sa kanila, hindi naman yan karera eh. Diba? Hindi karera yan. Ang kalaban nila dito, yung sarili mismo nila. Yung kasarili mismo nila and puso mismo ang binibigay nila dito para sa laban natin. The way they play right now, lalo na itong ginagawa ni Jello na assist, yung mga pabuhat-buhat, yung mga outplays, and not to mention Luis Tsunami Slam. Ang ganda ng desisyon niya na kumuha na lang ng isa, but Trinsanity makunat na eh. Nandun na rin yung kunat effect kahit papaano din Trinsanity. Checking the Realme in-game equipment, bakit nga ba siya makunat? Nandun na kasi yung Dominance Eyes at hindi na pumapasok masyado yung damage na meron dito. Etong si Cal, meron na siya, ito na, nakapag Malefic Gun na etong si Cal. That Oo. means he will be farther away Oo. compare doon sa mga naging clash natin. Although hindi na to yung sobrang layo, sobrang Oo. significant, but still, a distance na nadagdag or yung kahit gaano ka ilang sentimetro man yan, kayang i-maximize ng Minerva with Distansya that pa rin kind of yun. lineup. Distansya pa rin yun. And isa pa sa napapansin ko, nananalo ang Minerva Esports sa Clash kapag sila yung nag-i-initiate. Sila nga, no? Pag sila yung Oo. nagsimula, Pag sila yung nagsimula because of the second skill in ultimate ni Louie, laging sila yung nananalo sa skirmish. And this time for Aurora Hunters, lagi nilang ginagamit yung Minoan's Fury pang-counter. pang-counter, which is hindi naman design ganon ang Minotaur. Usually, Oo. ang Minotaur is siya yung main initiator. Yun yung aatabayanan natin ngayon sa Hunters na sila naman ang mag-initiate ng fight. They have Trinsanity para pumronta, para maitago nila yung Minotaur. So sa tingin ko, it's okay for Manila Boy na magtago muna. Pero ang threat kasi, siguro na iniinda dito ni Trinsanity, 5 beses na rin siya napatay, kaya alam na niya yung sakit at hapdi. Lagi siya yung binabalag pag 2025 netong ni Louie. Oo, pag nakita siya ni Louie, parang okay na to. Laging yun na lang yung target. Oh. Diba? Laging ganun na lang yung gustong gawin. Tingnan mo, Okay na naman siya. parang ganyan. Siya na naman yung bubuhatin pabalik. Kasi Si Atams! Si Atams! Ay, kaso nga lang naging diverted play. Kasi si Atams sa likuran. Ang nabigyan, ngayon si Kali tuloy pa rin sa pagbabagsak ng kanyang mga palaso. Pinosphere rin nagamit na. Ito yung sinasabi natin, kapag ang Minerva na una, automatic kanila. Automatic talaga at kinalkal ni Cal yung backside ng Minerva. Ayaw niyo akong lapitan ha. Ako lalapit at na-outplay niya doon. Etong si Atam sa ubos. Ang kumuna ng Hunters at natira na lang dito mga kaibigan ng kanilang tapa. Si Trinsanity sinisibak na yung Oyabak at napatay na. And here comes the Minerva with a 2-0 again. Their third series win streak. Ganon lang. Sweep muli para sa Minerva Esports, and you can see yung gigil nila, yung